tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating kublihat lakas. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan na aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayan ng Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan po kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan. Ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit, huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami." Sigaw nila,
Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay, nilibak na nila si Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. "Lumapit-lapit kayo," wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ang pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansa niya ang kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias. Maikatlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito, pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbalik loob." Noon di, nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kayo, sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawa nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling na'y kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan.
Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tuloy mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa, hanggat di nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kalit-litang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bakit nga ba hirap tayong piliin, mahalin ang Diyos ng buong puso? May mali ba sa Kanya? May kulang pa ba sa mga ginawa niya at ginagawa pa? O tayo na lang ang may problemang talaga? Ang maling-mali at ang kulang na kulang pa. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang napakasimple lamang namang tanong at hamon ni Elias sa mga Israelita. Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siyang sundin ninyo. At kung si Baal naman, si Baal ang paglingkuran ninyo. Si Baal po ay peking Diyos. Si Baal po ay Diyos-Diyosan lang. Kaya kung tutuusin, napakadaling mamili sa tunay na Diyos at sa peking Diyos. Bukod pa sa napakaraming naguhumiyaw o malinaw na ebidensya na si Yahweh ang Panginoon ay Diyos talaga. Nandyan ang mga istorya sa kaligtasan ng tao na alam ng mga Israelita. Ang mga milagrong ginawa ni Yahweh sa buhay ni Abraham. Ang pagkalaya ng mga Israelita sa Ehipto. Ang paggabay sa kanila sa lupang pangako. At ang pagbibigay nga po sa kanila ng promised land. Bukod pa sa iba pang maraming mga maliwanag na himala at milagrong galing kay Yahweh na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan na sa kanila'y gumagabay. Samantalang ang mga patunay, kung meron man na si Baal ay Diyos talaga, wala. Kung meron nga man, napakalabo, gawa-gawa lang. Para ngayong, kumbaga sa korte, ebidensya nung huwag na nga lang. Huwag na natin pag-usapan yan. Nakakatanga lang eh. Anyway, sa kabila ng napakasimpleng tanong at hamon ni Elijah sa mga Israelita, notice that ang naging tugon nila ay wala. Silence lang. Katahimikan lang. Hindi dahil mahirap at komplikado yung tanong at hamon. Ang realidad ay hindi sila talaga makapanindigan para sa Panginoon. Indeed, they wanted Yahweh. They wanted God. But they also wanted Baal. They wanted both. In other words, sa lengguwahe natin, gusto nilang mamangka sa dalawang ilog. Walang iniwan ito o katulad ito ng marami sa atin ngayon. Lansyang nagsisimba pero patuloy pa rin sa mga seryoso at matagal ng pagkakasala. Lansyang naniniwala naman sa Diyos.
Pero naniniwala din sa mga lucky charm at pamanhiin. Nandiyan nangungumunyon lagi, pero masama pa rin ang ugali. Nandiyan nagbibigay naman sa kapwa, pero malupit din sa iba, maging sa kanilang sariling pamilya. Nandiyan sumasamba sa Diyos, pero sumasamba rin sa pera. Nandiyan nagdarasal nga, pero puno pa rin ng galit, ng hinanakit, ng tampo, ng inggit, ng selos, o kalungkutan ng kalooban. Hindi rin po tama yan. Hindi po katakataka ng pinakauna and therefore pinakamahalagang utos ng Diyos ay mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, ay para na rin natin siyang hindi pinipili. Indeed, hindi sinabi ng mga Israelita na si Baal ang pinipili nila. Pero gayon din Hindi rin naman nila sinabing tahasan at mabilisan na ang Diyos ang pinipili nila. Sa gayon, sa kanilang hindi pagdidesisyon, hindi na rin nila pinili ang Panginoon. Pinili na rin nila si Baal bilang Panginoon. Sapagkat kung sabi nga natin, napakalaki ng lamang, napakalaki ng diferensya. Nakita po ninyo yung pag-dare ni Elijah sa mga bulaang propeta ni Baal. Baka natutulog yung Diyos niya. Sige pa! At yung ginawa niya dun sa alay na pinaapoy ni Yahweh ng Diyos, tinigmak niya talaga ng tubig. Kumbaga sa basketball plus 1 million, plus 1 trillion, to the highest millions ito Sinisiw talaga. Nilahay talaga ni Elijah si Baal. Ganun naman kasi talaga ang diferensya Kalait-lait naman talaga ang sino mang itapat natin sa Diyos. Pera, tampo man yan, galit man yan, pag-aalala, pagdududa man yan. Lahat ng pwede nating itapat sa Diyos. Walang competition, walang paligsahang magaganap. Walang kalaban-laban ang sino man o naman at sa Kanya ay ating itatapat. Pero yun nga yung hindi nila pagpili sa Diyos sa kabila ng napakatinding lamang na yan ng Diyos kay Baal, pinili na rin nila si Baal. Halimbawa na lang po, mga misis, sakaling nahuli ninyo ang mister ninyo na may kalaguyo, tapos pinamili nyo ito between you and his mistress. Iskabet siya, iskabet. And then his response was silence. Hindi umimik. Hindi ka agad-agad pinili. Ano mararamdaman? Di ba ang sakit noon? Kasi paano rin sinabi sa'yo, hindi ikaw ang pinipili niya, kundi ang kabit niya. Kung sakali na hindi siya mamili, magpakatanga ka, no? Sabihin mo, hindi naman niya sinabi na yung kabit niya pinipili niya. Hindi niya naman sinabi na ako pinipili. Pasigal, pareho kanya kamahal. Tanga. Sige, halimbawa, ganun na nga ang maging interpretasyon. Papayag ka ba talaga na dalawa kayo sa puso niya? Hindi naman, di ba? Kung matino tayo. Kasi kung may iba siyang mahal bukod sa'yo, hindi ka talaga niya mahal. Tagalog yan para maintindihan mo. At hindi po dapat na mahirap siya para sa kaniyang piliin ka. Lalong-lalo na kung ang lahat naman ay ginawa mo, binigay mo para sa kanya. Tapos mahirapan siyang piliin ka. Ibig sabihin lamang nun, hindi ka niya mahal talaga. Napakalaki ng lamang mo doon sa kabit niya. Pinatas niya sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi niya nakita ang mga ginawa mo. Hindi ka talaga mahal ng mister mo. Mga kapatid, ano sa palagay natin ang mararamdaman ng Diyos kung sa kabila ng lahat ng ginawa niya at ginagawa pa, ay hirap pa rin tayo talaga na piliin siya, na manindigan para sa Kanya? Na kapag nandiyan ang tukso ng pagkakasala ay hirap pa rin tayo talagang umiwas? Ang mag-say no to temptation? At ano sa palagay po ninyo ang naisip niya o nararamdaman niya kung sinasabi po nating mahal natin siya, gayong may kaagaw siya sa buhay natin, gayong meron tayo yung mas laging pinipili kesa sa Kanya? Maniwala pa kaya siya? Sino po sa palagay natin ang niloloko pa natin? Siya pa rin ba o sarili na talaga natin? Pag-isipan po sana natin ito sapagkat hinding-hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Tandaan po natin na ayaw ng Panginoon ng salawahan. Sabi nga po sa aklat ng pahayag, isusuka niya ang mga maligamgam. Sapagkat ang hindi pagdidesisyon para sa Panginoon ay para na ring pagdidesisyon laban sa Kanya. At ang hindi pagmamahal sa Diyos ng buo ay maituturing na ring pagkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan na itinatapat sa Kanya.
And definitely, hindi po ito makatutulong sa atin. Sa mga pamilyar dito sa larong basketball and I think sa kahit anong sports, di po ba? Pabor na pabor sa dehadong-dehado kapag hindi sila nagkakalayo ng score nung liyamadong-liyamado. Ulitin ko, pabor na pabor sa dehadong-dehado na hindi sila nagkakalayo ng score ng kanyang kalaban na liyamadong-liyamado. Kasi kahit na dehadong-dehado siya, kapag magkalapit ang score nila, at those moments, parang pumapatas na siya. Na anytime, any breaks of the game, pwedeng manalo siya. Gayun din naman, dehadong-dehado ang diablo sa Diyos. Liyamadong-liyamado ang Diyos kontra diablo. Pero hanggat hindi natin siya pinipili ng buo ang Diyos, hanggat di tayo nagdidesisyon firmly para sa Diyos, hindi natin pinaglalayo yung score nila sa buhay natin. Pinapatas natin ang dihadong-dihadong demonyo sa limadong-limado sanang Diyos sa buhay natin. Kaya kung tutuusin ay walang-walang tsansa, nagkakantsansa ang diablo. Natuksuhin tayo, pasamain tayo, palungkutin tayo, takutin tayo, alalahanin tayo, pag-worryhin tayo, pag-give upin tayo, kasi pinapatas natin siya sa Diyos. Sana ganun. Hilingin sana natin yung biyaya ng wisdom ni St. Paul na nagsabi sa atin, do not give the devil a foothold. Huwag nating bibigyan ng pagkakataon ang diablo. Huwag nating ipatas ang dihadong-dihado na diablo sa Diyos nating liyamadong-liyamado. Piliin natin lagi ang Diyos. Mahalin natin lagi ng buo ang Diyos. Hindi ito para sa Diyos. Para ito sa ikaliligaya at ikabubuti natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat ang alam niya ang samo sitwasyon. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Di ringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, patawad sa mga pagkakataon ng pagkakasala, pagdududa, sa mga pagkakataon na naiinis kami, nagagalit kami, pinangingibabawan kami ng pag-aalala at takot. Senyalis po kasi ang lahat ng ito na hindi ka namin pinipili talaga. Hindi ka namin minamahal talaga. Piliin ka man namin, nagsasalawahan kami. Mahalin ka man namin, parang may nire-reserva kami. Wala nga palang dapat maikumpara, maipatas sa'yo. Tulungan mo po kaming mas ma-realize ito na wala kaming ibang niloloko pag ganun, kundi ang sarili lamang namin, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin.
Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Pinamimili ka ng Diyos between life and death. Choose life. Choose ka kung lalapit ka kay Jesus para mas mabuhay ka. At ang kasundulan nito ay buhay na walang hanggan pa. Yes, meron kang i-give up. But it will all be worth it, maniwala ka. Sulit. Huwag kang matakot. Huwag kang malungkot. Mas matakot ka at mas malulungkot ka kapag naging salawahan ka. Kaparanan sa Papuri sa unang-una, Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong papag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit po nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Salamat po. Ang Panginoon na po ang bahala magsukli sa inyo. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging tagisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.